Hey, what's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So as you can see, wala tayo ngayon sa studio. Nakarating ko lang ng airport papuntang Bangkok, Thailand para sa ground launch itong Redmi Note 13 series. At ang hawak ko ngayon guys, itong unit na susubukan natin, i-test out natin ay itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. So ang mangyayari niyan, parang halos lahat ng makikita nyo dito sa video na ito, manggagaling sa camera nito Redmi Note 13 Pro Plus 5G. I-monitor din natin yung battery and also lahat ng makikita yung post ko sa Thailand, magagaling dito. So malalaman din natin kung gusto yung performance ito sa isang buong araw. No? Ang oras ngayon guys is 8:50 AM at ang battery life nitong unit ko ngayon ay 100%. So hanggang mamaya susubukan natin and then actually 3 araw kami dito. So yung 3 araw na yon i-monitor natin kung gusto yung performance itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. So, kita-kita tayo mamaya. Ayun na nga, nakarating na si Kuya Poy nyo sa Bangkok, Thailand. At alam nyo ba ang una kong ginawa? Bim, kumain. Grabe, napakasarap ng pagkain dito guys. Marami at kakaiba yung lasa kaya sinubukan nating lahat. May iba't ibang section dito. May mga pasta, mga pastry, ganyan, fruits, and dessert. Syempre, wag natin kalimutan yan. At ito, kumukuha na kami nila Jam, Ison, ni Alvin. After namin tumibog, nagpahinga lang ng konti at pinuntahan namin yung isa sa tourist spot dito sa Bangkok, Thailand, which is itong Asiatic Riverfront. Alright, so best time to test out the night camera performance itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ayan, and as you can see, very smooth ang footage natin dito. Now, this is the front camera guys. And I think nasa bandang gitna na kami. Ayan. Ang daming pagkain dito. Alright, wait lang, hanap muna tayo ng magandang ilaw. Eto, dito na lang sa banyo. So, pasensya na ako medyo ma-reverb. Hindi ko naman pwedeng dalhin dito yung sound panel natin sa studio. Anyway, gusto ko lang kayong update guys sa nangyari ng buong araw ngayong day 1. So, yun nga, siguro naman alam nyo na buong araw natin ginamit itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G na pang picture at pang video. At the same time guys, yung binigay nilang roaming na SIM card, dito rin naka-insert. So, ibig sabihin, maghapon itong naka-mobile data at naka-hotspot din ako dito dun sa personal na phone na ginagamit ko. Ang oras ngayon is 11:28 PM. So, konti na lang, magto-12 na. At ang battery life natin dito ay, hindi ko alam kung makikita nyo sa camera. So, meron tayong 47%. So, simula umaga hanggang ngayong gabi. So, ginamit ko to. Actually, may konting, medyo consumption kasi dito ako nag-upload. Ayan, kung makikita nyo, Facebook, 25%, camera, 18%, Messenger. Ayan. So, yun lang naman yung mga nangyari ngayong araw na to. Sa day 2, pag-uusapan natin na mas maigi itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Kumusta yung kanyang display? Nahirapan ba ako sa labas? Kumusta yung kanyang camera? And of course, ang kanyang overall performance. Kita-kita na lang tayo bukas guys kasi yun na yung pinaka-importanting araw ng trip na to. Ang official launch nitong Redmi Note 13 series. So, magpapahinga na muna ako ngayon guys. Good night and see you.
Alright, so dito guys, after mamasyal, naglakad-lakad muna tayo. And by the way, dinala ko itong Redmi Buds 5 Pro na kasama na i-release, no? And of course, yung ating Redmi Note 13 Pro Plus 5G. So kuha tayo ng mga shots dito and konting libot. Alright, bago tayo pumunta sa pupuntahan natin, napadaan tayo dito sa parang street food nila na Siomayan. So ito, this one, ang laman nito is seaweeds daw. So 7 pieces, 25 baht. Equivalent niya sa 40 pesos. So try natin. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no, 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 no. Good and hot. Hot. Sarap. Iba yung lasa ng sauce niya guys. Kasi yung sa atin na Toyo Mansi. May something na iba yung lasa. Pero anyway, napansin nyo hindi ko na tinanggal yung earbuds ko kasi nga naka-active yung transparency mode niya. So yun yung isa sa useful feature dito sa Redmi Buds 5 Pro. So kahit na nakikinig ako music, pwede kong kausapin yung mga nasa paligid ko kahit hindi ko natanggalin. Guys, malapit na tayo sa pupuntahan natin. Dahil mainit, ice cream muna tayo. So guys, for 40 pesos, meron ka ng 5 scoops ng ice cream. Variety siya guys, iba-iba yung flavor. And then meron siyang nuts, may milk, parang condensed yung nilagay yata nila. May kaong, tsaka nata. Grabe, 40 pesos, ganito na. Diba? Sarap! Okay, so right now nakarating na ako sa gusto kong puntahan and nagpahinga muna ako ng konti. Facebook muna dyan sa Gedli. And actually hindi ko na kinawanan nitong pinuntahan ko para makapamasyal na maayos. So pagbalik natin ng hotel guys, pag-usapan na natin to ng mabilisan. Alright, so it's time para mapag-usapan na natin itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ano ba yung naging overall experience ko sa kanya pagdating sa display, sa performance nito, and of course sa kanyang camera? Well, kung pinanood mo itong video nito simula nung una, marami na tayong mga camera samples na pinakita sa inyo guys, pero mamaya pag-uusapan pa natin to. For now, kumustahin muna natin yung design nitong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. So para dito guys, meron tayong tatlong kulay na pagpipilian. Yung Midnight Black, meron tayong Moonlight White, at itong Aurora Purple. Very satisfying yung texture nito sa likod guys. Meron siyang may pagka-frosted yung design niya sa likod eh. Tapos meron siyang multicolor na design as you can see dito sa may bandang camera module niya. Very comfortable din siyang nahahawakan guys kasi meron siyang curved back panel. At malaking tulong din yung case na kasama sa box. Nagkaroon ng extra grip yung phone no kapag hinahawakan ko siya. And wala akong nakitang problema guys sa paglalakad ko. At kahit dala-dala ko siya sa bag or sa bulsa, hindi ako nahihirapan dalhin kasi hindi siya ganun kabigat. Para sa kanyang build quality, hindi rin ako nag-alala masyado kahit na ginagamit ko siya sa labas or habang naglalakad ako. Kasi protected yung screen niya ng Corning Gorilla Glass Victus. And at the same time, naka IP68 rating na to. Ito guys, kailangan yung tandaan wala na siyang 3.5mm headphone jack. So kung gumagamit kayo ng wired earphones, make sure na meron kayong dongle dyan or Type-C na earphones. Ang maganda dito guys, kasama na na-release itong Redmi Buds 5 Pro sa pag-release ng Redmi Note 13 series, which is perfect partner or perfect combination ito dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Kung napansin nyo guys sa mga B-rolls natin, kasama itong Redmi Buds 5 Pro at nagustuhan ko siya guys. Ang ganda ng quality niya. Kaya ako rin nasabi na perfect partner itong dalawang ito kasi supported ng LDAC guys itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G na makakapag-provide naman sa atin ng high quality audio experience. Sobrang laking tulong din ng ANC nito na merong transparency mode which is nagamit ko siya habang naglalakad. Alam niyo yun, yung aware pa rin ako sa surroundings ko habang naglalakad. Alam ko yung mga nangyayari. Naririnig ko yung tunog ng kalsada, ng mga tao. At the same time, nakakaparinig ako ng high quality music. Nagustuhan ko yung form factor niya guys na very compact,
very travel friendly. Nadadala ko siya sa bulsa and sa bag ko na maliit. Tapos nagustuhan ko rin yung design nito. Dun sa may stem niya guys, kung makikita nyo, hindi ko alam kung noticeable siya sa camera. Meron siyang design sa kanyang stem. Para siyang feather na may pagka-pearl na hindi ko maintindihan, pero dagdag angas siya guys, and also para siyang may sarili siyang personality. Yung kumbaga pag nakita mo yung design nito, ito yung Buds 5 Pro. Isa rin sa nagustuhan ko dito is supported siya ng application. So ibig sabihin pwede natin i-tweak pa or timplahin yung kanyang equalizer, palitan yung mga controls, i-switch yung kanyang noise cancellation to yun nga yung transparency mode or ANC. Tapos until now pala hindi ko pa siya charge simula nang ginamit ko siya kahapon. And according sa kanila, umaabot ng 10 hours yung battery nito sa single charge. So kung mahilig kayo makinig ng music habang nagta-travel, isa to sa pwede kong i-recommend sa inyo guys kasi mahaba yung battery niya at maganda yung quality ng sounds niya. Alright, so balik na tayo dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Kumusta naman yung display nito? Well, based sa experience ko dito sa Thailand habang naglilibot, nakikita nyo naman guys, sobrang trick na trick yung araw. Pero hindi ako pinahirapan ng phone na to kasi maliwanag siya guys, up to 1800 nits yung kanyang peak brightness. Bukod pa dito guys, meron siyang 6.67 inch Crystal Res AMOLED display na may 120Hz refresh rate. Meron siyang 1.5K resolution, supported ng Dolby Vision. Ang ganda rin ng viewing experience ko dito guys kasi bukod sa manipis yung bezels nito, curved na yung kanyang display. Alam din ng karamihan sa inyo guys na fan ako ng curved display over flat screen, which is dun ako mas nag-e-enjoy Plus pa dito yung punch hole niya nasa gitna kaya gustong gusto ko yung display nitong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Alright, bago natin pag-usapan yung chipset and RAM storage, parinig ko muna sa inyo guys yung speaker nitong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Unahan ko na kayo guys, maganda yung tunog niya, maganda yung audio quality niya dahil na rin siguro naka Dolby Atmos na to. And naka dual stereo speakers siya. Yung ibang phones na meron dual stereo speakers, yes, okay sila kasi dalawa yung speaker. Pero yung iba sa kanila guys, naglalak talaga siya sa bass. Not unlike dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G, nung narinig ko siya, nagulat ako kasi, alam niyo yun, rinig na rinig yung bass niya Ito parinig ko sa inyo. Full volume See? Yung bass niya nandoon, as in nagustuhan ko siya, very clear yung audio niya. Now, ang compromise dito, hindi siya gaanong malakas para sa akin. Naka max volume na siya pero I think for me, parang nasa 80% pa lang siya. Pero ang kinaganda dito, clear yung audio na nilalabas niya, which is para sa akin mas importante yon. So now, para sa kanyang performance, MediaTek Dimensity 7200 Ultra 4nm chipset yung nilagay nila dito na merong LPDDR5 na RAM at UFS 3.1 storage. 5000 mAh yung kanyang battery at supported siya ng 120 watts na hypercharge. At syempre, para ma-maximize natin yung charging speed nito, in-include nila guys yung 120 watts na charging brick doon sa box. Sobrang natuwa lang ako dito guys kasi di ba kagabi in-update ko kayo, I think nasa 40 plus ba yung battery percent ng phone. Now nag-shower lang ako, chinarge ko yung phone. Aba, ang bilis, natapos siya agad. Yun yung something na very important sa ibang tao, lalo na kapag madalas kayong nalilate, okay? Or nalilate kayo ng gising at hindi kayo makapag-ready agad-agad para makapasok sa trabaho or sa school, which is very useful, no? Kasi less than 20 minutes, guys, pwedeng ma-full charge itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Alright, now dito rin ako tuwang-tuwa sa camera nitong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Yung main camera nito guys, meron siyang 200 megapixels na merong optical image stabilization. May kasama siyang 8 megapixel na ultra wide camera, 2 megapixel na macro camera, at saka 16 megapixel na front camera. Sobrang na-appreciate ko ngayon yung primary camera nito na 200 megapixel kasi yun nga, meron siyang OIS. Very stable yung mga footage na nakuha na natin dito kahit na naka 4K 30fps tayo. Usually kasi kapag ganyan na wala siyang OIS, gumagamit sila ng EIS at dina-downscale nila to 1080p yung video. Yun yung maganda dito kaya nagustuhan ko talaga yung meron siyang OIS kasi kahit na naka 4K format, smooth pa rin yung footage natin na nakita nyo naman guys simula kanina pa. Now, ito yung mga kuha kong samples specifically sa 200 megapixel mode nitong Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Gamit ko dito guys yung ×1 and ×2. Ang maganda sa mode na to, kahit na i-zoom lang natin siya or i-crop natin siya dun sa part na gusto lang natin kunin, makakakuha pa rin tayo dito ng high quality image.
Alright, so here's it guys, yung pinakahihintay naming lahat, yung grand launch event ng Redmi Note 13 series. Grabe, in fairness, napakalaki ng venue dito at maraming media ang pumunta dito guys from other countries. And syempre kasama tayong Philippines na nakapunta. At yun nga, pakita ko na lang sa inyo sa screen yung mga products na na-release ngayon, no? And of course yung kanilang official SRP. Meron tayong 4 na smartphones, 2 TWS earbuds at isang watch na na-release ngayong gabi. And basically guys, that's it for today's video. Yun na po ang Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Overall guys, nagustuhan ko yung na-experience ko sa kanya, specifically sa kanyang camera and also sa kanyang battery life. Kasi ginamit ko talaga siya na maghapon sa pag-shoot, pagpipicture, sa panonood, pakikinig ng music. Pero umaabot pa rin ng gabi, buhay pa itong phone na to. Okay din yung design nito, very simple lang. Ang nagustuhan ko talaga dito yung texture niya na frosted matte finish and curved back panel. Kaya komportable siya na hawakan. And sa kanyang overall performance, okay na okay siya para sa akin. Satisfied naman ako. At dahil official na nga itong Redmi Note 13 Pro Plus 5G dito sa atin, yung official link nito guys, nandyan sa description box. Check nyo na lang. And also, kung interesado kayo sa ibang lineup ng Redmi Note 13 series, nandyan din sa description box. And yun, sana nakatulong itong video na ito kung naghanap kayo ng video about dito sa Redmi Note 13 Pro Plus 5G. So hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice! Bang!